We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. 17 anyos nga solterito sa Pututan, Iloilo. Napatay. Ginapahayag na kagat sang ido, mga 7 na kabulan ang nakaligad. Liwat nga pag-isyo sa suggested retail price sa bugas. May posibilidad suno sa DA6. Isyo sa consolidation sa mga traditional POJ sa Bacolod City. Tutukan tas ang spotlight. Hi there mga puso! Bago na, bugtaw na, pamahaw! It's a brand new morning! May aga, you're watching GMA Regional TV Early Edition! Adlaw kita sa Martes, January 9, 2024, baw, kadasig sa inadlaw, hibalunta na ang latest kag mga nagapanguna balita sa Western Visayas. Ako sa Ilan Prieto sa live gikan diri sa GMA Bacolod Station. This morning, dala sa gyapon namon na madalag ko nga mga balita ang impormasyon nga dapat ninyo mahibaluan mga local news matters. Gani tutok na yari na ang mga pinakauli nga balita sa bilog nga Western Visayas. Yan, para sa ato nagapanguna balita sa buaga mga puso, 17 anyos nga solterito sa Pututan, Iloilo. Napatay matapos ginapahayag nga nakagat sang ido. Masobra siyang katawo nga may direct contact sa solterito. Ginbakunahan na sang anti-rabies sang Pututan LGU. Ginaimbestigaran naman ang suspected rabies case sa Banwa. Nakatutok, Zen Kilantang Zasa. Halos hindi makapati ang pamilya Samos sa barangay Tumkon, Ilaya, Pututan nga nagtaliwa ng ilahimata nga 17 anyos nga si Denmark matapos ginapahayag na kagat sang ido. Suno kay Tatay Mario nga amay sang bata, December 31 sang nagpangluya si Denmark kag nagreklamo nga nabudlayan na sa paginhawa kag pag-inom sang tubig. Enero 2 sang naglain ang iya pamatsyag kag gindala sa ospital. Nakitaan ng pasyente sang signs and symptoms sang rabies kapareho sang kahadlok sa suga, tubig kag nagawaras. Enero 4 sang ginbawian ini sang kabuhi sa Western Visayas Medical Center. Antes mapatay ang solterito, nakapanugid ini sa doktor nga nakagat siya sang ido sa tiil sang Hunyo sang tinalikdan nga tuig. Ang doktor pa nakabalo nga amo na kinagat siya sa ido. Pero galing nga hambalya, tatlo ka ano nga ito. Tatlo ka tag-iya. Kaya mo rin nambalo dok, hindi mo rin mapintuin kung sino. Okay, bali ang bata, doon doon nagalain lang isip, karon hindi tamang kadya kapinpuan kung sino gid. Iti karon maghambal kita nga mo dia. Karon kag mahambal na to. Way ako na ayam karan. Bangod sini, gilayon nga ginpambakunahan sang anti-rabies vaccine ang mga nasalamuha sang pasyente. Naglabot sa 120 ka mga residente, lakip ang miyembro sang pamilya, kag mga abyan sang pasyente ang ginpangbakunahan. Aminado ang barangay nga madamo sang layaw nga ido sa barangay. Ginapangabay sang barangay officials nga higtan sang maayo ang mga hinuptanan agud hindi makaperwisyo sa iban. Bali ang barangay council, nag-ano kami hinyo ngang sa tanan namon niya pamuluyo nga kumiido sila. Pakituoy kami nga himuso nila tapos karon sa hapon gani siguro mga 2 o'clock may vaccine kami di sang ido bilog gid nga barangay kay every yearly ginabuhat kita muna. Suno kay Pututan Mayor Rafael Lazaro, ginapaimbestiga na sini ang suspected rabies case kung anong ginhalinan sa kamatayon sang solterito. Ilabi na nga madugay na ini nga nakagat sang ido. May meeting kami with our MHO, Social Health Officer, Dr. Ramon Dragon, and ang mga stakeholders namon para ma-update kami kag ma-investigate gid maayo kung ano gid ang gin-cause sang tong paglapta kuno sang rabies kay do gina-question pa na naman kung rabies gid man. Kay kung i-base mo lang na sa dapat kung may rabies ang ido 2 weeks pagpatay na ikaw nga pasyente natnan pero it takes months. Ginpadulungan sa news team ang Rural Health Unit apang natabuan nga wala ang Municipal Health Officer. Plano sang Banwa nga pasanyugon pa ang dog vaccination sa Pututan, kag ginpanugyanan ang mga tag-iya sa mga ido nga mangin responsable nga pet owner.
Abiso sang Department of Health sa tion nga makagat o kun makaros sang ido o kun kuring. Gilayon nga hugasan sang malimpyo nga tubig ang pilas. Tinloan sang alcohol o kun iban pa nga antiseptic ang pilas. Ipabilin nga matinlo kag hindi pagtakpan. Gilayon nga magpadulong sa Animal Bite Treatment Center o kun magpakonsulta sa doktor. Zen Kilantang Sasa para sa GMA Regional TV Early Edition. Samtang mga puso koordinasyon sa power sector mas ginapasan yung pagid sa NGCP o National Grid Corporation of the Philippines agad malikawan na nga masulit pang insidente suno sa NGCP. Samtang pamaagi agad malaga sa mga leksyon sa kabataan sa Iloilo City nga wala matalakay sa nagluntad ang power outage mangin topiko sa pagsinapol sa mga nagkalain-laing school head. Nakatutok Julius Bilacaol. Naintindihan kuno sang National Grid Corporation of the Philippines ang pagkadismaya sa mga konsumidor kang nagkalain-lain nga stakeholders. Bangod sa nagluntad nga lapnagon nga power outage sa Panay Island sa nagligad nga semana. Handa naman ang ehensya sa investigasyon, pananglitan ipatawag sila sang Kamara o Konsenado, agod mahatagan sila sang tion nga makapatag sa natabo. Bangod sang insidente, mas ginpasanyog pa sang NGCP ang koordinasyon sa power sector, agod masiguro nga hindi na masulit ang insidente. Lakip sa ginpromisa amo ang pagpabaskog sang grid system. Continuous ang aton pakiga-coordinate sa aton nga mga different sectors sa power industry, sa aton with the generation, with of course side sa NGCP man kag of course side man sa distribution utility. So we're looking at the stability of the entire grid, especially sa aton mga protection settings to ensure nga everything is well in sync with each other. Sa subong padayon pa nga ginaimbestigaran sang Energy Regulatory Commission ang insidente. Samtang kahapon, nagbalik na sa normal ang klase sa mga bulutuan sa siyudad sang Iloilo. Sa Iloilo Central Elementary School, malapit 95% sang ilang mga bumuluto ang nagbalik sa klase. Bilang inisyal nga tikang sang eskwelahan, nagagamit sila sang alternative delivery mode kung sa diin ipa-take home sa mga estudyante ang mga na-miss nga mga leksyon. Ma-send kami sang mga learning activities nga na-miss nila. Dapat all competencies from kindergarten to grade 6 makover ginanamon ang second quarter. Plano naman nga sa pulon sa Schools Division of Iloilo City ang mga school principal sa Webes. Agud istoryahan ang mga nagakaigo nga tikang sa paglaga sa mga na-miss nga mga leksyon sa mga estudyante. Tanan nga principals tingin naton because hindi man isala sa mga mistra naton. Hindi man na pwedeng pabalikon tas la weekend para magklase because hindi man iila sala. Kag do pina inaya nga ay ma-make up kita weekends. Julius Bilacaol para sa GMA Regional TV Early Edition. Mapusaliwat naman niya pag-issue sang suggested retail price o kung SRP sa bugas, may posibilidad. Suno pa sa DA6, pila ka mga rice retailer, handa nga sundon ang SRP basta hindi na kuno tuman kanubo ang presyo. Nakatutok Kim Salinas. Ginakonsiderar sang Department of Agriculture ang liwat nga pag-isyo sang suggested retail price o kon SRP sa bugas. Ini matapos ang report sa Philippine Statistics Authority o kon PSA nga ang inflation sang bugas sang Disyembre 2023 ang pinakabadasig sa sulod sang 14 ka tuig. Dugang diri, humali Nobyembre sang tinalikdan nga tuig, wala na nagdubo pa sa 50 pesos ang presyo sang local kag imported nga bugas sa mga merkado. Suno sa Price Act o kon Republic Act No. 751, mahimo ma-issue ang mga retail prices sa basic nga mga kinahanglanon para sa impormasyon kag giya kaangay sa mga retailers kag konsumidor. Apang wala ginaobligar ang mga manugbaligya nga magsunod sa price guide kag mahimo makapresyo sa masobra o kon manubo sa suggested nga presyo. Handa magsunod ang pila ka mga rice retailers sa Leganes Public Market sa kondisyon nga hindi lang inituman kanubo bangod wala sila sang ginansyahon. Iya nga nagabaligya, okay lang na sa masunod kami. Oo. Pero kung for as long nga may kita kami, kung wala nang kami kita, kag ma-impose din sila isang presyo, why kami may mo? Masunod kita kung sa saktongin man nga presyo man bala, nga kung ano ang kapital namon, kung barato ang kapital, masunod kami.
Pero kung mahal, di wala may choice. Ang SRP ang makabulig sa mga konsumidor. Agod mahibaluan kung napasobrahan ang presyo sa bugas nga ila ginabakal. Mas maayo man ang butangan nila sa muna kay para makontrol gawa ang presyo ka bugas kay kisa do pinagusto ng iban wala sa muna. Mas maayo magbarato lang sir kay siyempre pigado man tati. Kung mas barato mas maayo sir. Kaya kung nagmahal sila, medyo masakit-sakit masama. Plano sang DA nga magkonsulta sa mga stakeholders kaangay sa mga konsumidor, producer groups, traders kag millers antes mag-issue sang suggested retail price sang bugas. Kim Salinas para sa GMA Regional TV Early Edition. Sa kaangot nga balita mga kapuso nagikan sa bugas ha, sa ilo naman kita sa pinakaulihi nga presyohan na isang manok kag baboy o timing gid madobo ta karon. Kagining live nga igadulong sa ato ni Kim Salinas nagikan sa Iloilo Terminal Market. Kim, good morning. Adrian, diri sa Iloilo Central Market no, matapos ang Christmas kag New Year celebration nga madamo ang demand sa baboy kag karne nagnubo-nubo ini no ang demand sa Iloilo Central Market and sa pagsaka o kung nagsaka actually no humalin kahapon ang presyo sa isang pulo ka pisos bangod yun natudlo sa aton mga manubaligya kag sang aton nga mga vendors nga tuman ka hiwat no ang supply sa ilang mga ginakuhaan isa man sa rason diri suno sa ilang doble na ang ilang bayad sa slaughterhouse kung sa una 60 pesos lang kada ulo sa baboy ilang bayad subong dagalabot na 120 kag masobra pa dira. Ang presyo subong no sa baboy naton dire per kilo ini 340 pesos na. Ang liempo is mataas-taas which is 380 pesos. Ang karne naman yung may tulutulan ang yara sa 340 pesos per kilo kag ang karne nga unod ang yara sa 380 pesos. Kag sa mga kautor sa aton mga kapuso no nga sang manok o kung magbakal sa manok yara ini sa 175 pesos. So sa mga sunod sa aton nga manugbaligya wala man sila makahibalo so kung sano magnubo naman ang presyo sa slaughterhouses and kung when naman o kung sano magabalik no ang supply kabagada mo ang supply sang baboy. Ang itong latest Adrian, balik sa imo dira sa studio. Bawli ang po, 380. Laswata. Maraming salamat, Kim Salinas. Mga kapuso sa ibang paging nga mabalita, 76 anyos si lalaki nga nagatabok sa dalan patay sang mabungguan sa isa kasalakyan sa bahin sang Santa Barbara, Iloilo. Sunod sa Santa Barbara MPS nakaangkon sa kapilisan sa lawas ang senior citizen matapos nga mabungguan sang salakyan sa bahin sang barangay Duyan-Duyan. Pauli na kuntani sa auto ng driver sa salakyan sa makabunggo sa biktima. Wala naman nakainom ang driver suno pa sa PNP. Wala sang planong pamilya sang biktima nga magpasakas ng kaso. Nag-areglohanay ang duha ka partida. Ang driver na bungguan niya ini kag nakakam sa mga major mga fatal injuries sa iyang kalawasan. Yung dalapatan ni sa hospital was figured as death arrival sa attending physician. Mga puso, liwat nga lauman ang pag-ulan sa bilakabahin sang pungsod subong nga adlaw. Base sa rainfall forecast sa Metro Weather, mas mataas ang tsansa sang pag-ulan sa Western Visayas karon sa hapon. Manipis tubtob kasarangan ang maeksperiensyahan nga pag-ulan mga puso. Suno pa sa pag-asa mga local thunderstorm ukon hindi gani ulan nga tuga sa easterlies ang lauman subong adlaw sa Visayas pati man sa Mindanao. Hangin amihan naman ang nagaluntad sa northern kag central Luzon samtang shear line sa nasiglangan nga bahin sang southern Luzon.
Mga puso, duha ka semana na lang, liwat na nga mabatian ang tukar sang lyres, drums, kag singgitan sang mga deboto ni Senyor Santo Niño sa Ati-Atihan Festival sa Kalibo sa May Aklan. Kasado ng highlight activities, sakip ng sinaot sa kalye ang mga batang ati sa January 17. Sa parehong adlaw, hiwaton sa Magsaysay Park ang reenactment sang pag-upisa sang Kalibo Ati-Atihan Festival. Sa January 19 naman, mga kapuso, hiwaton ang street dancing kung sa diin ipatigayon ang panaad sang mga deboto. Sa highlight naman, ukol sa highlight naman yung Sadsad Ati-Atihan Contest sa January 20, 35 katribo ang magapaingis-ingdes sa Osmeña Avenue. Balantayan nina ang mga champion ang makabaton sang 1 million pesos. Inimbitahan ko po ang lahat ng mga deboto ni Senyor Santo Niño at lahat ng ating mga kababayan na tunghayan ang mas pinalaki, pinasaya at pinasiglang Kalibo Senyor Santo Niño Ati-Atihan Festival 2024 na gaganapin sa January 15 to 21, 2024. Samahan niyo po kami experience ang Mother of All Philippine Festivals dito sa Kalibo, Aklan. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Nagtakop ang deadline nga gintalan na sang gobyerno sa consolidation sa mga traditional POJ kaangot sa POV Modernization Program sang December 31, 2023. Apang sa Bacolod City, yara pa lang sa kapin 20% sang target ang nakapakonsolidate. Ang Bacolod City LGU ginaduso sa Department of Transportation nga padayon nga pahanugutan ang mga traditional POJ nga makabiyahe nga wala sang penalidad samtang gina-comply ang requirement sa consolidation. Isa sa mga asosasyon sa Bacolod City ang handa naman nga magsuporta sa programa apang may pangabay naman ini sa gobyerno. Inantutukan ta sang spotlight. Hi there mga puso, welcome back. You're still watching GMA Regional TV Early Edition. Dasigon ta, paspasanay mga puso, agad makadamo kita sa aton spotlight this morning. Mangikaupod naton ang elected president sang Bacod Incorporated. Pabor bala sila sa ginatulod nga PUV Modernization Program. Ang deadline lapit na lang. Ukon, may proposal bala sila agad maging pro-PUV MP man sila sa aton national government. With us this morning is Ma'am Lilian Sembrano. Mamay aga, Happy New Year! Kamusta ka? Good morning, Sir Adrian. Kag sa GMA News, viewers. Good morning sa tanan. Okay, good, Sir Adrian. Happy New Year. Tuman kasako ay ng Bacod Incorporated. May faction number 1, faction number 2. Pero hindi ina ang aton tutukan. Hindi ina ang aton tutukan sa buong aga. Paano bala mangin pabor ining inyo paksyon sa Bacod? Gaiko isa kasabat. Ang akon sabat, pabor kami sa modernization, basta pro-people. But against kami sa modernization kung hindi siya pro-people, Sir Eddie. Patpato naton, Ma'am Lilian. Maghamba ka pro-people, pro-local operators, local drivers, pagkatapos hindi ma-face out ining aton traditional PUVs o kung mga jeep sa dalanon nga icon na sang kultura sang Pilipinas. Yes, sir. Pro-people meaning ang 5 years na prangkisa ibalik sa individual operators. Ikadua, i-allow ang aton nga mga operators kag drivers free to choose, no, kung diin sila gusto. Kag suportahan sa gobyerno ang lokal mga assemblers naton. Nga hindi na kinahanglan mag-angkat kita sa China. Okay. Para nga malikawan ang taas nga presyo sang aton nga mga salakyan. Per unit, Ma'am Lilian, we're talking about 2 to 3 million pesos. Posible magtaas pa na at syempre i-ship out gikan sa abroad padulong diri sa Bacolod City inang mga units naton. Ang pamaaging ginalantaw sang Bacod Incorporated is that may ara kita local assembler. Magpasad o kung magpapasad sang masalakyan diri mismo sa Bacolod City. May ara na bala qualified? Yes, sir. May ara kita. May istorya na kita ng assembler. Actually, hindi ko na pag-mention ang ilang name. Pero officially, nakatransaksyon na kita. Biskan rehab, gani may ara na kita design. Kag masa modern man naton. So, ang aton lang is suportahan sa gobyerno. Basta individual lang. Pwede gid makapili ang aton nga mga operators kag drivers. Rehab or brand new. Pero barato siya, Sir Edian. Kag made in Bacolod. Kag makita ta bakod-bakod gid ang ilang materials. January 31 kag iduso gid nga hindi na kamo pagpahanugutan nga magbiyahe, ilabi na gid ang mga wala pa nakapakonsolidate o kung may tuyo o kung may intensyon nga magpaidalom sa korporasyon at 700
to 1,000 ang kabos ng mga salakyan. Kaya bala ini sa aton mga modern bus units nga lang sa less than 600 as of now? Hindi siguro sir kaya i-cater gyap po ng aton mga pasahero. Kay ti kung tan-awon ta gani subong bisan araw ang tradisyonal naton. Mag-rush hour ya sir ya kulang gid ang aton nga mga salakyan. Okay. So that's why gani sir, before sila magsulod sa sinang modernization program, actually nagadusok kita nga pro people kag i-allow kitang individual. So that's why isa gina sa kadalagan naton nga gingiit sa local government through sang aton nga acting mayor sa nagdigad, nakapulpogid sila no. Sang isa ka resolution number 9 kag number 10. Okay. Oo. So subong gina-email na nila kag gina-send na ang hard copy sa DOTR kag LTFRB. Pinaka main point nila is a review ang PUVMP sa Bacolod kag ang aton nga LPTRP sir. Lastly, anong imo mensahe, anong imo panawagan sa aton mga riding public, sa mga nagasakay sa traditional jeepney units pagkatapos sa pila na kadekada, no? Ara bala nauyuna, naluyagan na nga magsakay sa aton nga mga salakyan. Apisar sa nga hindi naman maisip nga kapaltahan, nga akuon man naton, nga ti na suprer do pamalatian, no? Sang aton nga mga traditional jeepneys, daan makina, pagalpalo ng iban, tuktoko ng iban, pero ti iban, sige man sa gihapon. Sir, amo na gani ang aton niya, ang proseso sang modernization lawig na iya. So kinanglan siya ang proper ka just transition. Okay. Meaning, kung ginasulong ta ang modernization, ang ato naman niya nga kung halimbawa sa 5 ka tuig, isulong taman ang ato na transition for rehabilitation. So meaning ipa-overhaul ang makina, mag 0 to 6 point ang aton nga emission testing para i-observe ta ang Clean Air Act. Then i-hub mo naton ang mga sarakyan nga hindi naman siya applicable gid siya nga magbiyahe. Dapat mga fair lang kita kag itagaan ta pagtamod ang review sang modernization program pamatian naton kag ginapawagan tagid kay Councilor Espino gani nga ilunsay na ang public consultation kay dira ta ilapag kag ilatag ang tanan nga sitwasyon kag mga nagkalatabo sa idalom kag sa likod sang modernization program. Ma'am Lilian Sembrano, elected president sang Bacod Incorporated. Maayong aga. Thank you. Mabuhay. Kapungso, wala nagpanaog kag wala man nagtiner sa presyo sinisang nagligan ni semana kang isang naging forecast sining weekend. Tigaylo, nagsaka paganing presyo sang gatong subong nga semana. Sinilang aga makapuso gipatuman na sa mga oil company sa bungsod ang 10 centimos nga saka sa kada litro sang diesel, gasolina pati man sang kerosene sang nagligan ni semana. May gamay nga ginubo sang diesel kag gasolina samtang kapin piso naman ang buhin sa presyo sang kerosene. Sa ibang pagiging balita, PDL sa BJMP District Jail sa Pototan, ginapahayag gin sa puti. Sang kasubo nga PDL suno sa iya. Himata, doon nga PDL gin separar na pagkatapos sa natabo nga insidente. Suno sa District Jail Warden. Nakatutok Kim Salinas. Gin sa puti, kag ginhampak sang tubo. Ini ang ginhimo sang isa ka person deprived of liberty sa District Jail sa Nangapototan, suno sa imataas ang isaman ka PDL sang nagpangayo sang bulig sa GMA Regional TV 1 Western Visayas. Suno kay alias Lotlot, nagpagunting ang hiyay mata kag sang nagbalik. Gilayon ini agin sa puti sang kasubo nga PDL kung sarin nalaguban ang iya kalawasan. Na pagupit, tapos pagsaka iya mo na wala siya kabalo kung ano ang rason kaging sa puti na siya dayo ang iya nga kumprontasyon na mga diin ang shabu, diin mo gitago ang shabu. Nagahilibion nga nagpanugid ang iya himata nga PDL. Ang iya pangayo, iseparar siya sa nagsaputi sa iya bangod sang kahadlok kamuno nini bangod may nahuptan nga kutsilyo. Kung baan gaybi, so sila mo na hindi lang siya ang masakit sa inmates yun na ba sa iban pag inmates sa sulod ba sir? Sang ginpalabot sang news team ang natabo, ginkumpirmar sang jail warden nga nag-away ang duwa sang Sabado. Sa karon, ginseparar na sa magkatuway nga selda ang duwa matapos na ibuluan ang ginapahayag pagsaputi. Separate nga selda man. Different building pagid. May gamay ito siyang alago, parte sa may siguro pag altercation nila baligin pa nakang siguro tapos siyempre damo man na sila upod naawat man sila dayon. Hindi ko na matuod suno sa jail warden nga nang lampos ang tubo ang isa ka PDL. Suno kay Beltran, nakaagi na pang buno patay sang kasubo nga inmate ang nagsaputi kag may kaso man nga murder. Samtang kaso naman sa illegal nga droga ang ginapakatuban sang ginsaputi.
Hindi man matuod sunod sa warden nga may nahupot nga kutsilyo ang nagsaputi. Adlaw-adlaw ang ilang pagsekyar sa mga inmates sa gudma siguro nga wala sang may makasulod o kon mahimo nga deadly weapons. Inalantaw kung may mga ara silang mga ginauplang mga improvise bala. Aton mga PDL, mga ikaginagagi. Para mo na, mag-ubra sa mga kontrabando, isan may makuha lang sila ka alambre. Padayon pa ang investigasyon sang warden kung ano ang matuod nga ginawayan sang duha ka PDLs. Kim Salinas para sa GMA Regional TV Early Edition. Are trivia this Tuesday, nabalaan mo na bala ka puso nga ang ginakilala nga World War II hero sa Leon, Iloilo nga si Army Captain Jose Calugas ang nakabaton sa isa sa mga pinakataas nga pasidungog para sa isa ka soldado sa Estados Unidos nga amo ang Medal of Honor. Ini ang ginhatag kay Calugas bangod sa kaisog nga iyang ipakita sa pagdepensa sa pungsod Pilipinas batok sa mga Hapon sa World War II. Si Calugas mga kapuso ang natawo sa Banuan ng Leon sa December 29, 1907. Kamagulangan ini sa tatlo ka mga bata ng Day Antonio Calugas kag Juliana Cabalfin. 23 anyos si Calugas sang siya ang nagsulod sa Philippine Scouts sa US Army. Siya ang nagtaliwan sa edad niya 90 anyos sa Estados Unidos sang 1998. Tara kapuso, nabalan mo na! Ari real talk, sa bisana nung kabuluhaton, dapat ginarespeto tagid ang deadline bangod ini ang nagabulig para maplastar sa maayos ang mga butang. Apang hindi masiguro malain kung maghatag sang konsiderasyon sa mga mapuslanon ng mga sesyon. Sunod sa Chinese philosopher nga si Confucius, consideration for others is the basis of a good life, a good society. Ang masosyon, basta may basehan lang ang dapat naman pamatian, bangod basig pwede man ini magdala sang kaayuhan. Mabusa madabog yung salamat sa pagtutok dari sa amon sa GMA Regional TV Early Edition. Updan nyo kami rin Lunes sa Biyernes. Mahimo ninyo malantaw ang aton episode sa www.gmaregionaltv.com kag mag-subscribe sa official YouTube channel GMA Regional TV. Ang Sidan Prietos, bugo sa puwersa para sa mas dakong misyon, kag mas masangkad kapag serbisyo sa pungsod. Good morning!